your ultimate source for entertainment news. Welcome to LMTV PH. Make sure to hit that subscribe button and click the notification bell to keep updated on our latest videos. Trending ngayon sa lahat ng social media sa usap-usapang kumakalat ngayon tungkol sa isa sa ating mga paboritong host ng Itbulaga na si Alan Kay. May balita ngang lumabas na tila nakatanggap daw ito ng memo o suspensyon dahil sa pagiging noisy host. Ayon sa mga kumakalat na ulat, naging mainit na usap-usapan online ang video kung saan tila pinuna ang pagiging noisy o maingay ni AK sa gitna ng programa. Kilala natin si Alan Kay bilang isa sa mga haligi ng Itbulaga na laging nagbibigay ng tawanan at saya sa ating tanghalian kasama ang TVJ at mga dabarkads. Dahil dito, maraming netizens tuloy ang nagulat at nagtatanong kung seryoso ba ang insidenteng ito o bahagi lang ba ito ng katuwaan o scripted na segment ng programa. Sa nasabing memo, ang subject ay noisy host. Nakasaad dito na nakatanggap si Ma'am AK ng formal na paalala dahil sa pag-awit ng malakas sa gitna ng siesta o rest period ng mga host at staff. Ayon sa management, ang kanyang pagkanta ay nagdudulot ng abala sa ibang miyembro ng grupo na nagnanais magpahinga. Dahil dito, inutusan si Alan Kay na umiwas sa pagkanta sa loob ng host room ng epektibo agad hanggang sa susunod na abiso. Nakasaad pa sa memo na maaari lamang siyang kumanta sa Clown sa Quezon Avenue tuwing Sabado at Linggo. Maraming netizens tuloy ang nagtatanong kung ito ba ay isang seryosong babala o bahagi lang ng katuwaan sa loob ng programa. Marami namang loyal viewers ng EB ang natawa na tila alam naman nilang ito ay isa lang gesture number 1 ng mga dabarkads. Meron naman masyadong sineryoso ang biro at tila gusto pang batikyusan ang mismong nagsulat ng memo. Pero mga kapatid, huwag kayong mag-alala dahil lahat ito ay isang burwan lang sa loob ng backstage. Makikita naman natin kahit sina Bossing Vic Soto at Maine Mendoza ay di mapigilan ang paghalakhak sa memo na natanggap ni Alan Kay. Kwentong kapatid naman tayo. Consistent na humahataw pa rin sa Netflix Philippines Top 10 ang primetime hit na A Secret in Prague simula nang umere ito noong May 27. Ito ay ang seryeng tampok ang unang pagtatambal nina Enrique Hill at Andrea Brillantes. Sa latest rankings nga ng Top 10 Most Watched TV Show sa Netflix Philippines, patuloy na namamayagpag ang A Secret in Prague ng TV5 sa number 4 at patuloy pang umaangat. Matatandaang noong pilot week nito ay matagal na hawakan ng serye ang number 1 spot. Tinalo nito ang Blood vs. Duty ng ABS-CBN na dati ring nasa number 1 pero gaanong nagtagal. Kasalukuyang naggatgitin ng A Secret in Prague sa pambato ng GMA na The Master Cutter na nasa ikatlong pwesto naman. Kitang-kita natin ang patuloy na pagsuporta ng mga loyal kapatid viewers lalo na ng mga fans ng Kendria, na nagpapatunay na mahirap bitiwan ang kwento once na naumpisahan mo na. Talagang solid ang kapit ng kwento ni Mikoy at Chiara sa atensyon ng mga Pinoy viewers ngayon. Dahil dito, marami ang nagtatanong, My Best Friend Eman, kaya rin bang masundan ang yapak nito sa Netflix? Sa kasalukuyan, napapanood natin ang My Best Friend Eman sa TV5 at 1PH, kasama ang full episode sa kanilang official YouTube channel. Ang Kapatid Network ay nakafocus sa kanilang multi-platform strategy para siguradong abot kamay natin ang bawat episode. Bagamat wala pang official announcement kung dadalhin din ito sa Netflix, hindi imposible ang ganitong hakbang lalo na't nakikita natin ang malakas na performance ng ibang shows sa nasabing streaming platform. Sa tingin nyo ba, dapat na rin bang Netflix ang My Best Friend Eman? Gusto naming marinig ang inyong opinion, kaya huwag kalimutang comment yan sa baba. At kung nagustuhan nyo ang update na ito, like at share na ang videong ito sa inyong friends at fellow kapatid fans para mas marami ang maka-join sa usapang ito. Hanggang sa susunod na update, mga kapatid.